Paano ko may babahagi ang aking pananampalataya sa isang hindi naniniwala sa salita ng Diyos? Ang iyong kaibigan na hindi nananampalataya ay naniniwalang ang mga alien ang gumawa ng mga piramid, ngunit sa parehong panahon ay itinuturing niyang walang kabuluhan ang Biblia. Paano mo may babahagi ang iyong pananampalataya sa isang taong walang tiwala sa salita ng Diyos? Purihin ang iyong puso sa paghahangad na ibahagi si Jesus. Una sa lahat, pinupuri ka namin sa iyong layuning tulungan ang iyong kaibigan na makilala si Jesus. Ngunit tandaan, ang mga puso ay hindi nagiging mananampalataya dahil lamang sa paliwanag tungkol sa pinagmulan ng mga piramid o iba pang mga palaisipan. Ang ganitong mga tanong ay madalas na paraan ng mga hindi mananampalataya upang iwasan ang tunay na usapan tungkol kay Jesus. Kahit ang paniniwala ng iyong kaibigan na walang nakakaalam kung paano ginawa ng mga taga-Ehipto ang mga piramid ay isang maling dahilan lamang dahil ipinaliwanag ng mga dalubhasa sa Egyptology kung paano ito itinayo ng mga tao noong una. Ituon sa mahalaga, sino si Jesus? Ang mga tanong tungkol sa mga pyramid, alien o misteryo sa mundo ay walang kinalaman sa Diyos, kay Jesus, sa langit, sa kasalanan o sa impyerno. Ang tanging mahalagang tanong ay, sino si Jesus? Kahit makapagbigay ka pa ng kasiyasyang sagot tungkol sa pinagmulan at paraan ng paggawa ng mga piramid, tiyak na maghahanap lamang muli ang iyong kaibigan ng isa pang walang saysay na tanong upang may layo ang usapan kay Jesus. Kaya't manatili kang nakatuon kay Jesus at sa kahulugan ng kanyang kamatayan sa krus. Kung hindi siya interesado sa paksang iyon, ibig sabihin ay hindi talaga siya interesado sa katotohanan mula pa sa simula. Ang gawain ng kaligtasan ay gawain ng banal na espiritu. Tandaan. Ang kaligtasan ay nangyayari lamang kapag kumilos ang banal na espiritu sa puso ng tao. Ang tungkulin ng mga ngaral ng Ebanghelyo ay hindi makipagtalo upang mapaniwala ang isang tao dahil hindi natin kayang palitan ang kapangyarihan ng espiritu sa pagbibigay ng pananampalataya. Sinasabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ay kamangmangan sa mga napapahamak. Korinto. Kaya't ang pag-unawa at pagtanggap sa salita ng Diyos ay isang gawa ng Diyos mismo, hindi ng ating talino o argumento. Ang iyong papel, ituon ang usapan kay Kristo. Bilang mananampalataya, maaari kang makipag-usap ng magalang at mahinahon at sumagot sa mga tanong ng iyong kaibigan kung kinakailangan. Ngunit kung ang layunin mo ay ebanghelismo, huwag mong hayaang siya ang magtakda ng paksa ng usapan. Dalhin lagi ang usapan pabalik kay Jesus, sa kanyang krus at sa kanyang pag-ibig na nagliligtas, sapagkat tanging sa kanya lamang may buhay at kaligtasan. Buod, ang mga tanong tungkol sa mga piramid o alien ay madalas na palusot lamang upang maiwasan ang pagtalakay kay Jesus. Ituon ang iyong usapan sa tunay na tanong, sino si Jesus? Ang kaligtasan ay hindi bunga ng argumento, kundi ng pagkilos ng banal na espiritu. Manatiling tapat at mahinahon. Ikaw ay kasangkapan lamang ng Diyos upang maghasik ng kanyang salita. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang puso. Ang Diyos ang nagbubukas ng mga mata at nagbibigay ng pananampalataya. Para sa karagdagang kaalaman o mga katanungan, bumisita sa aming Facebook page, ang The Way Community Bible Church.